Mic check, mic check. Yung ka dun, oh. Doon na. Mamaya na yung lambing. Alam ko yung pairamdam na paulit-ulit kayong nagsasalita sa harap ng camera kasi nabubulol kayo or hindi nyo masabi yung gusto nyo sabihin. Usually, nangyayari to sa mga vlogger or content creator or someone na gumagawa ng video recording para sa isang job interview. Meron akong na-discover na way para ma-overcome nyo yung ganong klaseng hassle. Yun yung tinatawag nila na best friend method. Nakapagpalinis na ng sasakyan, vulcanize. Today is November 7 or November 8. Ano ba? Wait lang. Ano ba petsa ngayon? Okay. Yeah, so today is November 8. Maliwalas tsaka maganda yung panahon sa totoo lang. Pero sabi sa report, meron daw super typhoon na dadating ngayong weekend. So inunahan ko na kaya nagpalinis na ako ng sasakyan tapos pinaayos ko na agad yung gulong. Ang ganda ng panahon and parang walang bagyo na darating. Mga gantong buwan kasi, mga bare months, yan yung matitinding bagyo na dumadating din sa Pilipinas. Kaya yung ibang binabagyo and binabaha, talagang pag nagsiselebrate sila ng Pasko tapos devastated sila. And alam ko yung experience na mahirap makarecover after nung baha. Hindi ka naman pwede mag-complain and umasa na lang din sa tulong na binibigay ng gobyerno. Hindi rin basta-basta and madali yung lilipat ka na lang ng bahay kasi dito sa Pilipinas, expensive yung ganun. I still remember nung sinimulan ko mag-vlog, I felt so stiff. Nag-overthink ako kung ano yung sasabihin, how I look, paano ko ipopronounce yung words, tapos pati yung camera angle. Kapag sabay-sabay mo inisip lahat ng yun, hindi na nakaka-enjoy yung vlogging. Which is parang magiging kabaliktaran ng gusto mo mangyari. Kaya nga nag-vlog in the first place is para mag-enjoy. I did my research para ma-overcome yung ganun and meron akong nabasa na Reddit post na sinasabi na imaginein mo daw yung camera mo as your best friend. Nung inaral and practice ko yung method na yun, nagbago lahat. So ano nga ba yung simpleng definition ng best friend method? Kagaya nga nung sinabi ko kanina, imagine your camera as someone na close sa'yo or komportable ka kausap. Kesa isipin mo to as camera or phone na merong tens or hundreds na nanonood sa likod. Alam ko na sasabihin nyo na mas madali lang siya sabihin kesa gawin, but kagaya lang din ng ibang pagmamaster ng mentality, it takes time and practice. Okay, so I'm doing the best I can para ma-master yung basics man lang ng color grading. DIY gray card. Hindi naman siya necessary kasi you can simply manipulate or control yung white balance just by changing the Kelvin dito sa settings ng camera. But still, okay pa rin na meron kayong ganito para mas madali nyo makorek yung white balance. Ang hassle lang dito is kailangan bit-bit mo to lagi, but tingin ko hindi naman magiging issue sa akin yun kasi pwede ko naman ito malagay kahit saan. Yun lang yung pinaka-hassle doon, yung tendency na mawala or ma-misplace mo to. But that's it. Mas maigi na ma-master nyo rin yung pag-adjust and paggamit nito at the same time. Kapag hindi kayo gumagamit nito, sinasuggest nila na mag-stick kayo sa 5,200 to 5,600 na Kelvin temperature. Hindi ko alam kung tama yung term ko na Kelvin temperature, but basta yun makikita nyo naman yun sa settings kapag nag-adjust kayo ng white balance. Siyempre, meron akong lumang life insurance card na hindi na ginagamit or hindi na active, tapos meron pa sa bahay ng mga natitirang pang wallpaper sana. So yun. Okay, so let's break it into 3 steps. Yung step 1 is visualize your best friend behind the lens. Isipin mo kung paano sila magre-react sa mga sasabihin mo. Like, how would they laugh, nod, or ask questions? Natural light lang yung gamit ko. Yung ilaw lang sa labas, kaya siguro medyo dumidilim na. Malapit na kasi mag 5 p.m. Kapag bare months na talaga, maaga na dumilim. So yung step 2 is to talk naturally, not perfectly. Di ba kung paano tayo nakikipag-usap sa mga kaibigan natin, wala namang script. Kapag nabulol ka lang ng konti, pwede mo naman ulitin or i-cut mo na lang sa edit. Hindi naman to job interview na mini-measure yung grammar or inoobserbahan kung paano ka mag-pronounce ng words. Step 3 is to keep your tone real. Makipag-usap ka ng usual way kung paano ka dun sa mga taong komportable ka. Okay, so bakit nag-work sa akin yung best friend method? Sa gantong way kasi nawawala yung pressure. Hindi ko kailangan maging perfect or smart sa harap ng camera. Mas madali mag-express and maging relatable. And habang tumatagal, nagiging second nature ko na lang yung pagsasalita sa harap ng camera. Kagaya lang din yan na nakikipagkwentuhan ka dun sa close mo. Hindi ka nag-worry sa judgment, basta nakikipagkwentuhan ka lang.
Okay. So, ganito ko siya pinapractice. Nagre-record lang ako ng naka-flip tong screen para nakikita ko din yung sarili ko. Tapos, nagkukwento and nagsishare ako ng mga bagay na gusto ko sabihin. After ko magsalita or magkwento, i-end ko na yung recording. Titignan or re-reviewin ko lang kung okay sa akin yung gantong klaseng angulo. Pagkatapos nun, i-delete ko na lang. Uulitin ko na lang ulit kapag may gusto ako sabihin. Pwede nyo rin gawin na mag-vlog kayo like the normal way, i-edit pero hindi nyo ipopost. Kayo lang mismo yung manonood. Hindi nyo kailangan maging perfect. Pwede kayo tumigil sentence by sentence kagaya ng ginagawa ko ngayon. Isipin kung ano muna yung gusto nyo sabihin, then continue. I-cut nyo na lang yung dead air sa editing. Lagi nyo iisipin na this is just a vlog. Mandatory hawak and lambing. So, siguro mga kada 20 minutes, babalik siya ng babalik, tapos kailangan na hawakan mo siya or lalambingin. Ganon kaklingi itong aso na to. Hindi kanya titigilan hanggat hindi mo siya hinahawakan. Pag inedit ko siguro to, color orange ka. Kapag pinatungan ko na to ng lot na teal and orange, magiging matingkad na orange yung kulay mo. Tara, labas. Okay. Yung camera, hindi yan kalaban or another professional na i-judge yung pagkatao natin. It's a medium or bridge para makakonect tayo sa ibang tao and makapag-share. Gamitin nyo yung best friend method and let me know sa comment section, tapos itag nyo ako sa mga posts na gagawin nyo. Dumidilim na talaga and sakto tapos na rin naman tayo. So, thank you all for watching guys and see you again next time. Peace!